Isang mayamang lalaki ang sumunod sa kanyang kasambahay isang araw at nadiskubre niya ang isang bagay na yumanig sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nang patayin ni Joseph ang makina ng kotse at bumaba, napako siya sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa nakita niya. Si Anita, ang tahimik at maaasahang tagalinis niya, ay nakatayo sa harap ng isang gumuho at luma ng bahay na yari sa putik. Karga ang isang sanggol, habang dalawang maliliit na bata ang mahigpit na nakakapit sa kanyang mga binti. Naglakad si Joseph ng ilang hakbang, nag-aalangan. Umangat ang alikabok sa paligid ng kanyang makintab na Italianong sapatos at ang matinding init ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha. Pilit niyang inuunawa ang nasasaksihan. Halos 2 taon nang nagtatrabaho si Anita sa kanya. Laging nasa oras, hindi nagrereklamo, kumikilos ng mahinahon at parang mas gustong hindi napapansin. Hindi man lang niya naisip na sa likod ng katahimikan nito ay may buhay palang ganito kahirap, ganito katago, at ganito katotoo. Ang babaeng araw-araw na naglilinis sa kanyang marangyang penthouse, nagkikintab ng sahig, nagtutupi ng mga designer na damit, ay nakatira pala sa isang lugar na tila abandonadong barong-barong. At may mga anak siya, 3, mga anak na hindi niya kailanman nalaman, mga anak na itinago ni Anita sa lahat ng panahong iyon. Nakatigil si Anita sa may pintuan, yakap ang sanggol, habang ang 2 pa ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga binti. Ang malalaki niyang mata ay hindi puno ng gulat, kundi takot, malalim at walang pagtatago na parang gumuho ang buong mundo niya. Alam niyang nahuli na siya, wala ng pagtataguan. Kita iyon ni Joseph sa bawat galaw ng katawan niya, sa panginginig ng kanyang paghinga, sa paninigas ng balikat, at sa nanginginig na labi na pilit magsalita, pero hindi magawa. Huminto si Joseph, ilang metro ang layo, nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang navy blue na suit, pantalong mas mahal pa kaysa sa kinikita ng marami sa loob ng 1 taon. Wala siyang masabi. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano. Ano ba ang dapat niyang sabihin sa sandaling iyon? Tanungin ba niya kung bakit itinago ito sa kanya? Pagsabihan ba niya o umalis na lang at kalimutan ng lahat? Pero hindi niya kaya. Hindi niya kayang alisin ang tingin sa 3 takot na bata, nakapaa, punit-punit ang suot, maruruming muka at malalaking matang puno ng pangamba. Ang sanggol, wala pang 1 taon, ay tumingin sa kanya na may inosenteng pag-usisa. Ang 2 namang mas matanda, ang isa marahil 5 taong gulang at ang isa mga 8 taon ay mas lalong dumikit sa kanilang ina. Nanginginig ang maliliit na katawan, natatakot sila sa kanya. Sa estrangherong nakamarangyang suit na bigla na lang lumitaw, nakatayo sa harap ng mundong matagal nilang itinago at may nabasag sa loob ni Joseph, isang bahagi ng sarili niya na hindi niya alam na naroon pa. Matagal nang natabunan ng tagumpay, kapangyarihan at ambisyon. Nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng tunay na awa at malasakit. Pero sa sandaling iyon, mag-isa sa maalikabok na kalsada, malayo sa lungsod, naramdaman niya iyon muli. Malakas, nakakapigil hininga at nakakapagpakumbaba. Sa wakas nagsalita si Anita. Mahina ang boses niya, nanginginig, desperado. Mr. Joseph, pakiusap, kaya kong ipaliwanag. Huwag niyo lang po akong tanggalin. Kailangan ko ang trabaho. Kailangan ko po. Mabilis na lumabas ang mga salita, nagbabanggaan at nauuna sa isa't isa habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi pa siya umiiyak pero halatang malapit na. Itinaas ni Joseph ang kamay niya, hindi sa galit kundi marahan, para humingi ng katahimikan, para magkaroon ng sandaling mag-isip. Tumingin siya sa bahay sa likod ni Anita. Marupok na istruktura, may mga sirang tile sa bubong, bitak-bitak ang pader at pintuang nakalaylay sa kalawangin na bisagra. Isang lumang kurtina ang gumagalaw sa bintana.
May kalawangin na lata na nakataob na parang upuan. Lahat sa lugar ay sumisigaw ng kahirapan, kapabayaan at pag-iisa. Doon niya naunawaan, hindi lang pala nakatira si Anita roon, nagtatago siya. Nagtatago mula sa panghuhusga ng iba, mula sa mga taong katulad niya. Itinatago niya ang mga anak niya, ang buhay niya, ang katotohanan niya. At lahat iyon dahil natatakot siyang mawala ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas, ang trabaho niya. Umiihip ang hangin, dala ang mas maraming alikabok, at naisip ni Joseph kung ano kaya ang buhay sa loob ng bahay na iyon. Bubong na tumutulo, malalamig na gabi, mahabang biyahe araw-araw. Gigising bago mag-umaga, aalagaan ang 3 bata mag-isa, sasakay ng 2 bus papuntang lungsod, magtatrabaho buong araw nang walang pahinga, uuwi ng gabi, pagod na pagod, at uulit-ulit kinabukasan. Walang tumutulong, walang pahinga, walang totoong pag-asa, at kahit ganoon, ni minsan ay hindi siya umabsent. Ni minsan ay hindi nagreklamo. Ni minsan ay hindi humingi ng tulong. At biglang naisip ni Joseph kung gaano niya kababa binayaran si Anita sa lahat ng ginagawa nito. Gaano katagal ka nang nakatira rito? Tanong niya, mas matalim ang boses kaysa sa gusto niya. Mas hinigpitan ni Anita ang yakap sa sanggol, huminga ng malalim at pabulong na sumagot. Mula nung nagsimula po akong magtrabaho sa inyo, 2 taon na po. Parang sinuntok si Joseph sa sagot. 2 taon. Araw-araw, pumupunta si Anita sa bahay niya na may ngiti, magalang na bumabati, tahimik na nagtatrabaho. Tapos uuwi sa sirang tirahan at sa mga anak na itinago niya. At hindi niya napansin, hindi niya naisip magtanong, hindi niya inalam. Para sa kanya, isa lang siyang manggagawa, ginagawa ang trabaho at kumukuha ng sahod, wala nang iba. Naalala niya ang mga pagkakataong nagtatapon siya ng pagkaing pwede pang kainin o damit na maayos pa. Naalala niya kung gaano siya magalit sa maliliit at walang kwentang bagay, habang si Anita tahimik lang na nagtatrabaho, marahil nag-iipon ng tira-tirang pagkain para iuwi at mapagkasya para sa isa pang hapunan. At ngayon, nakaramdam siya ng hiya, malalim na hiya sa sarili niya, sa taong naging siya. At ang ama nila? Tanong niya, ngayon ay mas mahinahon na. Nagbago ang mukha ni Anita, dumilim ang tingin, tumigas ang tono. Walang ama, sabi niya kalmado, pero matatag. Wala talaga, umalis siya bago pa sila ipanganak. Hindi ko kailangan ng kahit sino, trabaho lang ang kailangan ko. Pakiusap, hayaan niyo po akong magpatuloy. Sa pagkakataong ito, bumuhos ang luha, hindi na niya pinigil. At nakita ni Joseph, hindi isang mahinang babae, kundi isang babaeng hindi nababali. Isang inang araw-araw, lumalaban para mabuhay, para protektahan ng mga anak, para magpatuloy kahit gaano kahirap. At naramdaman niyang napakaliit niya, mas maliit kaysa kailanman, kahit gaano pa siya kayaman at kataas ang katayuan. Dahil hindi pa siya kailanman tunay na naghirap. Hindi niya kailanman naranasan ang pumili sa pagitan ng bayad sa upa o pagkain. O gumising na hindi alam kung paano lalagpas sa araw. Palagi siyang may pera, palagi siyang may pagpipilian, pero si Anita wala. At kahit ganoon, lumalaban pa rin siya. At hindi niya iyon nakita, hindi niya kinilala, hindi ka mawawala ng trabaho, mariing sabi ni Joseph. Lumaki ang mata ni Anita sa hindi makapaniwala. Bahagyang bumuka ang labi niya, natigilan sa narinig. Nanginig ang kamay niya habang karga ang sanggol at tumingala ang mga bata. Hindi alam kung dapat bang umasa o matakot. Pero may itatanong ako, dagdag niya. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit itinago mo? Napatawa si Anita ng maiksi, mapait, walang laman. Kasi alam ko kung ano ang mangyayari, sabi niya, basag ang boses. Kapag nalaman niyo na may mga anak ako, na ganito ang buhay ko, iisipin niyo na hindi ko kaya ang trabaho, na magiging hindi ako maaasahan, na magiging problema ako.
At hindi ko kayang maging problema. Hindi ko talaga kaya. Parang umiikot ang sikmura ni Joseph sa guilt dahil tama siya. Malamang hindi niya ito pipiliin noon. Palagi niyang pinipili ang madali, malinis at walang komplikasyon. Ang isang tulad ni Anita, may pasan, may pangangailangan, parang panganib, at iyon ang pangit na katotohanan. Itinayo niya ang kanyang imperyo sa paghahabol ng efficiency, resulta at kita. Nakalimutan niyang bawat manggagawa ay tao. May kwento, may sakit, may buhay na mas mahirap pa sa kanya. Ngayon, habang nakatayo siya ron at kitang-kita ang katotohanan ni Anita, napagtanto niya kung gaano siya kabulag. Kung gaano siya naging bahagi ng paghihirap nito nang hindi niya nalalaman. Ang dami niyang hinihingi, ang liit ng ibinibigay, hindi man lang nagtatanong kung kumusta ito o ano ang kailangan. Tahimik pa ring nakatayo ang dalawang bata sa tabi ng kanilang ina. Hindi sila nagsasalita, walang ingay. Naghihintay lang sila, hindi sigurado kung kukunin ba ng lalaking ito ang kanilang ina, kung mabuti ba siya o masama, kung mawawala ba sa kanila ang lahat. At kinamuhian niyon ni Joseph. Kinamuhian niya na ang mga batang napakabata pa ay natuto ng maging invisible, tumahimik at asahan ang pinakamasama. Malinaw na lumaki ang mga batang babae na alam nilang kailangan nilang manahimik. Natutunan nilang ang pagkuha ng atensyon ay maaaring magdala ng problema at ang pagiging hindi napapansin ang pinakaligtas na paraan para protektahan ang kanilang ina. Pero napakamali noon. Ang mga bata ay dapat tumatawa, tumatakbo, naglalaro, umiiyak at maingay ng walang takot. Dapat malaya silang nabubuhay, hindi nakatayo sa takot na para bang wala silang karapatang umiral. Ilang taon na sila? Tanong ni Joseph, marahang itinuro ang dalawang bata. Tumingin si Anita sa kanyang mga anak. Bahagyang lumambot ang tensyon sa mukha niya. Si Jennifer ay 7, si Elvira ay 5. At ang sanggol, si Jerry, 10 buwan, sabi niya. At biglang napuno ng pagmamahal at tahimik na pagmamalaki ang kanyang boses. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagod at hirap, ramdam ang pagmamahal niya sa bawat salita. Inulit ni Joseph sa isip ang mga pangalan, Jennifer, Elvira, Jerry. Hindi lang mga pangalan iyon, sila ang buong mundo ni Anita, ang dahilan kung bakit araw-araw siyang lumalaban, gaano man kahirap. Napatingin siya kay Jennifer ang panganay. May bigat at seryosong tingin sa mukha nito na hindi dapat taglay ng batang ganoon ang edad. Tingin din iyon ng responsibilidad, ng pagbabantay sa nakababatang kapatid, ng pagtulong sa ina. Mukha iyon ng batang napilitang tumanda ng masyadong maaga. Naalala niya ang anak ng kaibigan niya, 7 taong gulang din, na nagbabalit, nag-aaral sa pribadong paaralan, at may mga estanting puno ng laruan. Ang batang iyon ay tunay na nabubuhay sa isang masayang pagkabata. Napakasakit ng pagkakaiba. Tumama sa kanya ang kawalan ng katarungan. Patunay ng mundong puno ng hindi pagkakapantay-pantay. Isang sistemang gumagana para sa iba pero iniiwan ang iba sa likod. Nag-aaral ba sila? Marahan niyang tanong. Nagbago ulit ang mukha ni Anita. Nawala ang liwanag, napalitan ng guilt at hiya. Si Jennifer pumapasok kapag kaya namin. Pero hindi ko pa naipaparehistro si Elvira at si Jerry masyado pang bata. Halos pabulong niyang sabi. Bumigat ang dibdib ni Joseph, isang 5 taong gulang na bata na hindi pumapasok sa paaralan. Parang hindi katanggap-tanggap, parang imposible. Ang edukasyon ay hindi luho, karapatan iyon. Kung wala nito, lalaki si Elvira na nakatali sa parehong siklo na pinagdaanan ng kanyang ina, kahirapan, paghihirap at kawalan ng pag-asa. Haharapin niya ang parehong mabibigat na pagpipilian at uulit lang ang lahat, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Humarap siya kay Anita, kalmado pero seryoso ang boses. Kailangan mo ng suporta at tutulungan kita.
Tapos huminto siya sandali. Pero bago ang lahat, kailangan kong malaman, may iba pa bang makakatulong? May pamilya ka ba? Kahit sino na pwedeng umalalay sa'yo? Dahan-dahang umiling si Anita, muling namumuo ang luha sa mga mata niya. Wala na, sabi niya. Namuntay ang mama ko noong 15 ako. Hindi ko kailanman nakilala ang tatay ko at ang mga ama ng mga anak ko. Ayaw nilang maging bahagi ng buhay namin. Palagi na lang akong mag-isa. Bumiyak ang boses niya, pagod na pagod mula sa mga taong pasan niya ang buong mundo ng mag-isa. Biglang gusto siyang yakapin ni Joseph, sabihing magiging okay ang lahat. Pero kahit siya, hindi niya masigurado yon. Hindi pa niya alam kung kaya niyang tuparin ang pangakong iyon, pero kailangan niyang subukan. Kailangan niyang maniwala na may magagawa siya. Naisip niya si Anita, 15 anyos at lubos na mag-isa. Inisip niya kung paano ito nabuhay taon-taon, nagpalaki ng 3 anak ng walang tulong, hinaharap ang bawat problema mag-isa. At napagtanto niya, kahanga-hanga ang ginawa ni Anita. Halos hindi ka panipaniwala. Hinarap niya ang mga bagay na karamihan ay hindi kakayanin, pero hindi siya sumuko. Sa wakas, nakita niya kung sino talaga si Anita, isang matatag, matapang at makapangyarihang babae. Sa loob ng 2 taon, dinaanan lang niya ito sa paningin, nakikita bilang manggagawa, hindi bilang tao. Anita, sabi niya, na wala pa akong lahat ng sagot ngayon, pero ipapangako ko ito, hindi mo na kailangang mabuhay ng ganito. Sisiguraduhin kong makukuha ng mga anak mo ang kailangan nila. Pangako. Tumingin si Anita sa kanya. Kumislap ang mga mata niya sa isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Pero may halo itong pag-aalinlangan dahil natutunan na niyang huwag magtiwala. Sa tuwing may pinaniwalaan siya, nauuwi lang siya sa pagkabigo. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang lalaking ito, ang amo niya, na halos hindi man lang siya kinakausap noon. Hindi niya alam kung totoo ba ito o isa na namang pangarap na dudurog muli. Bakit? Tanong niya. Hilaw ang boses. Bakit mo gagawin to? Bakit mo ako pinapansin? Huminga ng malalim si Joseph. Hindi rin siya sigurado. May nagbago sa loob niya pero hindi niya maipaliwanag kung ano at bakit. Baka dahil sa tingin ni Jennifer, punong-puno ng takot at pag-aalinlangan, o sa paraan ng pagkakarga ni Anita sa sanggol na para bang panangga sa mundo. O marahil ito lang ang unang pagkakataon sa maraming taon na tumingin siya sa labas ng sarili niya at talagang nakita ang sakit ng ibang tao, ang laban ng ibang tao, ang taong walang pagpipilian. At yumanig yun sa kaibuturan niya. Dahil tama ito, simple niyang sagot. At dahil dapat ko itong nakita noon pa, hindi ko nakita. Pero ngayon nakikita ko na at aayusin ko ito. Humagulgol si Anita. Hindi malakas, pero yung iyak na galing sa pinakaloob, mas hinigpitan niya ang yakap sa sanggol habang dumidikit sa kanya ang 2 bata. At may nakita si Joseph sa yakap na iyon. Isang bagay na napakalakas. Magkahalong katatagan at pagiging marupok. Isang klasing pagmamahal na matagal na niyang nakalimutan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat ng nawala sa kanya habang hinahabol ang pera, kapangyarihan at tagumpay. Nakalimutan niyang makaramdam, nakalimutan niyang tunay na magmalasakit. Pero dito, sa maalikabok na daan, parang may nagising muli sa loob niya. Wala nang atrasan. Anita, marahan niyang sabi, kunin mo ang mga kailangan ninyo. Yung pinaka-importanting gamit lang isasama ko kayo. Ngayon din, napakurap si Anita, nagulat. Sir, ako, hindi ko po kayang tumanggap ng limos, nanginginig niyang sabi. Ayokong isipin niyo na sinasamantala ko kayo. Umiling si Joseph. Hindi ito limos. Maring sagot niya, katarungan ito. Masyado kitang mababa ang binayaran sa napakatagal at hindi ko man lang tinanong kung kumusta ka. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Kaya pakiusap, mag-impake ka. Aayusin natin ang iba mamaya. Walang puwang ang tono niya para tumutol.
Nagatubili si Anita pero tumango rin. Pumasok siya sa loob, sumunod ang mga anak. Naiwan si Joseph sa labas, mag-isa sa alikabok, nakatingin sa marupok na bahay. Nakaramdam siya ng hiya, malalim at totoo. Hinayaan niyang mangyari ito. Nabulag siya sa katotohanan. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang assistant niya. Kailangan ko ng fully furnished na apartment. Ngayon din, sabi niya, 2 kwarto. Ligtas na lugar, malapit sa pampublikong paaralan, dapat handa ngayong hapon, kahit magkano ang budget. Gawin mo! Pinutol niya ang tawag bago pa ito makapagtanong. Hindi ito tungkol sa paliwanag, tungkol ito sa paggawa ng tama. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Anita na may iisang luma at worn out na bag. Doon nakalagay ang lahat ng pag-aari nila. Karga pa rin niya ang sanggol. Nasa tabi niya ang 2 bata. Tinulungan sila ni Joseph makasakay sa kotse. Hinila ni Jennifer si Elvira para umupo sa tabi niya sa likod. Umupo si Anita sa harapan, karga ang sanggol sa kanyang kandungan. Umupo si Joseph sa driver's seat, mahigpit ang hawak sa manibela, malalim ang paghinga. Tumingin siya sa salamin at nakita si Jennifer na nakatingin sa bintana, curious at dilat na dilat ang mata. Marahil ito ang unang beses nitong nakasakay sa kotse. At muli siyang nabasag sa isip na yon. Ang isang bata ay dapat may alaala ng mga road trip, ng mga sakay kasama ang pamilya, ng tawanan sa likod ng sasakyan, hindi ng mga tao ng katahimikan at pagtatago. Mr. Joseph, mahinang sabi ni Anita, mas matatag na ngayon ang boses. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Mas pagbubutihin ko po, pangako, hindi ko kayo bibiguin. Umiling si Joseph. Huwag kang magtrabaho ng mas higit pa, Anita. Ibinibigay mo na ang lahat. Ang kailangan mo ay patas na sahod, buhay na may dignidad. At sisiguraduhin ko yan. Hindi ito pabor. Ito ang matagal mo ng karapat-dapat. Pinaandar niya ang kotse at naglakbay pabalik sa lungsod. Hindi awkward ang katahimikan sa loob. Katahimikan yon ng pagbabago, ng pagninilay, at dahan-dahan tahimik may bagong damdaming tumubo. Pag-asa, sumilip si Joseph sa rearview mirror at nakita si munting Elvira na nakasandal ang ulo sa balikat ni Jennifer, nakapikit sa matinding pagod. Naisip niya kung ilang gabi na kaya silang nakatulog, nagutom, nilalamig o takot na takot. At sa sandaling iyon gumawa siya ng panata. Tapos na ang ganong buhay, gagawin niya ang lahat para matiyak na magkakaroon sila ng tunay na pagkabata, puno ng tawanan, kaligtasan at mga pangarap. Dahil karapat-dapat yon ng bawat bata at sisiguraduhin niyang sina Jennifer, Elvira at Jerry ay magkakaroon na rin sa wakas ng pagkakataong iyon. Unti-unting napalitan ng sementadong kalsada ang maalog na daang lupa. Ang mga bukirin at bakanting lupa ay napalitan ng mga gilid ng lungsod. At nakaramdam si Joseph ng kakaibang ginhawa. Parang may bigat na unti-unting nabubuhat. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay may nagawa siyang tunay na makahulugan. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan niya, kundi kung paano niya pinili itong gamitin. At ang pag-unawang iyon ay nakapagpalaya at nakapagpabago. Isang bagay na hindi pa niya alam na kailangan niya pala. Dadaan muna tayo sa tindahan, sabi ni Joseph. Kailangan ninyo ng damit, sapatos, kahit mga basic lang para makapagsimulang muli. Lumingon si Anita sa kanya gulat. Sir, hindi na po kailangan. Ang dami niyo na pong nagawa. Simula niya. Pero marahan siyang pinutol ni Joseph. Oo, kailangan. At hindi ito sobra. Ito ang tama. Pakiusap, hayaan niyo akong tumulong. Totoo na talaga ngayon. Tumango si Anita at muling napuno ang mga mata niya, pero ibang klasing luha ngayon. Luha ng ginhawa, ng tahimik na pasasalamat, ng pag-asang matagal na niyang hindi pinahintulutang maramdaman. Ngumiti si Joseph ng maliit ngunit totoo. Alam niyang simula pa lang ito. Mahaba pa ang lalakbayin,
Pero mahalaga ang mga simula. Minsan, ang bagong umpisa lang ang kailangan ng isang tao para muling maniwala sa buhay. Huminto siya sa harap ng isang malaking department store, kinuha ang pitaka at humarap kay Anita at sa mga bata. Tara, marami pa tayong aasikasuhin at mula ngayon, hindi na ninyo kailangang magtago. Sa loob ng tindahan, ang bugso ng malamig na hangin ay matinding kabaligtaran ng init sa labas. Lumaki ang mata ni na Jennifer at Elvira sa pagtataka. Napakalinis, napakaliwanag, at napakaayos ng lahat. Makukulay na damit, salamin, ilaw, parang pumasok sila sa isang ibang universo. Dinikit ni Anita ang dalawang bata sa kanya habang karga si Baby Jerry sa isang braso. Napansin ni Joseph kung paano siya tila lumiit sa sarili na para bang natatakot siyang paalisin, na parang hindi siya nababagay doon. Lumapit si Joseph sa isang store attendant, isang batang babae na nakaayos na uniforme, at mariing sinabi, "Kailangan ko ng kumpletong kasuotan para sa 3 bata, damit, sapatos, lahat." At para rin sa kanya, itinuro niya si Anita. Mabilis na umiling si Anita. "Pakiusap, sir, para lang po sa mga bata, wag na po para sa akin." Tumingin si Joseph sa mga mata niya. "Ay kasama ka rin, hindi ito pinag-uusapan." Ngumiti ang attendant ng mabait at tumawag ng 2 pang kasama para tumulong. Ilang minuto lang, sumusukat na ng bagong damit sina Jennifer at Elvira. Nakatayo sa harap ng salamin, mahina ang hagik-gik. At sa wakas, tunay na nakangiti. Hindi yung magalang at maingat ng ngiting sanay sa pagkadismaya, kundi yung ngiting kumikislap sa saya at pagkamangha. Hawak ni Elvira ang isang pink na bestida na may maliliit na bulaklak at niyakap iyon sa dibdib. Pwede ko bang itabi ito?" Mahina niyang tanong. Tumingin si Anita kay Joseph na parang humihingi ng pahintulot. Tumango si Joseph nang walang pag-aalinlangan. "Pwede mong itabi kahit alin ang gusto mo. Pumili ka ng marami hanggat gusto mo." Sumabog ang ngiti ni Elvira. Tumakbo siya mula istante hanggang istante. Kumukuha ng mga bestida at blusa, ipinapakita bawat isa sa kanyang ina na parang napakahalagang hiyas. Mas mabagal si Jennifer, mas maingat. Marahan niyang hinaplos ang mga tela, maingat na pumili ng isang pares ng jeans, mapusyaw na asul na polo, at simpleng sneakers. Lumapit siya kay Joseph, kalmado at seryoso ang muka. "Ayos na po ito," mahina niyang sabi. Gumiti si Joseph. "Pwede ka pang kumuha, Jennifer, kahit ano ang gusto mo. Hindi mo kailangang magpigil." Tumingin siya sa kanyang ina at nang tumango si Anita ng marahan, saka palang pumili si Jennifer ng ilan pang gamit. Kahit ganon, maingat pa rin siya, parang natatakot kumuha ng sobra. Pero kalaunan, may maliit at nag-aalangan ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at may nakita si Joseph na nagsisimulang magbago sa loob niya. Matapos pumili ang mga bata, dinala ng staff si Anita sa ibang bahagi para pumili para sa sarili. Naiwan si Joseph nakaupo sa isang bangko kasama ang mga bata habang sumusukat sila ng sapatos. Nakatulog na si Jerry sa mga braso ni Joseph, munting katawan, payapa, halos hindi gumagalaw. Tumingin si Joseph sa inosenteng mukha ng bata at sinalubong siya ng alon ng pagprotekta. Tahimik niyang ipinangakong magiging iba ang buhay ni Jerry, lalaking may pagpipilian, may dignidad, may kalayaan. Hindi na siya mabubuhay sa anino tulad ng ina niya. Tumakbo pabalik sina Jennifer at Elvira, nagkukumpara ng sapatos, naggigit-gitan sa tuwa. Hindi napigilan ni Joseph ang ngumiti. Ito ang dapat nararanasan ng mga bata. Saya, kaligtasan, pagmamahal. Lumapit ulit si Jennifer, ngayon ay may hawak na puting sneakers. "Kasya po ito," mahiyain niyang sabi. "Pwede mo akong tawaging Joseph," mainit na sagot niya. Nag-atubili siya tapos mahinang nagsabi, "Salamat, Joseph." Sa mga mata niya may bago nang makita si Joseph, tiwala marahil, o simula nito. Paniniwalang posible palang magbago ang lahat.
Sumunod, tumakbo si Elvira na suot ang pink na sandalyas na may maliliit na bulaklak. "Tingnan mo, Joseph, ang ganda, di ba?" sabi niya, umiikot-ikot. Tumawa si Joseph, tunay at tapat na tawa na matagal na niyang hindi naramdaman. "Perpekto yan, siyempre pwede sa'yo." Bigla siyang yumakap sa binti ni Joseph at may isang bagay sa loob niya ang bumukas, isang bahagi niyang matagal nang nakasara. Pagbalik ni Anita, parang ibang tao na siya, nakamalinis na jeans, preskong puting blusa at maayos na sapatos. Nakatali ng maayos ang buhok, mukha siyang magaan, parang taong nagsisimula muling maniwala sa sarili. "Salamat, Mr. Joseph. Hindi ko po ito makakalimutan," sabi niya, makapal ang emosyon sa boses. Marahan umiling si Joseph. "Walang dapat pasalamatan. Magbayad na tayo at tumusad. Kailangan pa nating maayos ang paglipat ninyo." Binayaran niya ang lahat nang hindi man lang tiningnan ang kabuuang halaga. Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay, sa wakas, ang pera niya ay gumagawa ng totoong pagbabago. Hindi para sa tubo, hindi para sa pagpapakita, kundi para sa isang bagay na talagang may saysay. Habang inaabot ng kahera ang mga bag, tiningnan sila nito at ngumiti. "Ang ganda ng pamilya ninyo." Namula si Anita, hindi alam kung ano ang isasagot, pero ngumiti lang si Joseph pabalik. "Salamat dahil sa isang paraan pamilya na sila ngayon. Hindi sa dugo, kundi sa pagpili, sa pag-aalaga, sa pangakong binitiwan niya at handang tuparin." Lumabas sila ng tindahan na puno ng bag ang mga braso at hindi mapigilan ng mga bata na silipin ang loob. Hindi pa rin makapaniwalang kanila na talaga ang lahat. Pagbalik sa kotse, habang papunta sila sa bagong apartment, sa wakas ay nagtanong si Anita, "Sir, bakit niyo po ako sinundan ngayon? Paano niyo po nalaman kung saan ako nakatira?" Huminga ng malalim si Joseph, makatarungan ng tanong. "Nakalimutan kong ibigay sa iyo ang isang dokumento. Nang makita kitang umalis ng maaga, sinundan kita para maabutan. Pero nakita kong sumakay ka ng 2 bus, naglakad ng malayo, at na-curious ako. Gusto kong malaman kung saan ka papunta. Tapos nakita ko ang bahay, nakita ko ang mga bata, at biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Napagtanto kong ako ang pinakamasamang uri ng boss, na masyado kitang mababa ang binayaran, sobra ang hiningi, at minsan hindi ko tinanong kung kumusta ka, nahihiya ako at nagpasya akong magbago." Nanahimik si Anita. Tumulo ang luha sa pisngi niya habang pabulong niyang sinabi, "Wala po akong inasahan sa inyo. Wala po akong inasahan sa kahit sino. Palagi na lang akong hindi napapansin. Pero nakita niyo ako. Talagang nakita niyo ako. At mas mahalaga yon kaysa sa anumang masasabi ko." Sumikip ang lalamunan ni Joseph. Tama siya. Sa loob ng 2 taon, nilampasan niya ang pagkatao ni Anita. At ngayong tunay na niya itong nakita, siya at ang mga anak nito, hindi na siya tatalikod kailanman. Hindi na niya babaliwalain ang kwento ng isang tao, ang sakit, ang laban. Makaraan ng 1 oras, dumating sila sa isang simpleng apartment building sa tahimik na lugar. 2 block lang ang layo sa pampublikong paaralan. May maliit na palaruan malapit sa entrada. "Tingnan mo ma, may duyan," sigaw ni Elvira sabik na nagtuturo. Muling namuo ang luha sa mata ni Anita. Pumarada si Joseph. Bumaba silang lahat at tinitigan ni Anita ang building na parang panaginip. "Totoo po ba to?" tanong niya. Tumango si Joseph. "Ikalawang palapag, apartment 23, handa na, nasa dorma ng susi." Tumakbo ang mga bata paakyat ng hagdan. Si Jennifer ay hawak pa rin ang kamay ng kapatid na parang tagapagtanggol. Kahit sa gitna ng tuwa, binati sila ng doorman ng mabait. "Maligayang pagdating, sabihin lang kung may kailangan." Inabot ni Anita ang susi na nanginginig ang kamay, halos hindi makapaniwala. Nang buksan niya ang pinto, napahinto siya. Karga pa rin si Jerry. Hindi malaki ang apartment pero maaliwalas, malinis
at kumpleto. Sala na may sofa at TV, kusina na may ref at kalan, mesa na may mga upuan, 2 kwarto, isa may bunk bed, isa may double bed, maayos na banyo, may kurtina, alpombra, bagong tuwalya, parang himala. Dahil may naghanda nito ng may pag-aalaga, hindi bilang pabor, kundi may dignidad, may respeto. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pumasok si Anita sa isang lugar na hindi kailangang pagtaguan, mukha itong tahanan. Nakatayo si Anita sa may pintuan, tila nanigas at hindi makagalaw. Nililibot ng kanyang mga mata ang bawat sulok ng apartment. Pilit pinapaniwala ang sarili na totoo ito, na ang espasyong ito, ang ginhawang ito, ang kapayapaang ito ay kanya na talaga. Na hindi siya biglang magigising pabalik sa lumang barong-barong at malalaman niyang panaginip lang pala ang lahat. Samantala, nagtakbuhan sina Jennifer at Elvira papasok sa kwarto, nagsisigawan sa tuwa nang makita nila ang bunk bed. "Akin ang nasa taas," sigaw ni Elvira, umaakyat na agad. "Idi sakin ang nasa baba," tawa ni Jennifer. Napuno ng halakhak ang apartment, parang musikang umaalingaw-ngaw sa mga silid. Mainit, maliwanag at masaya. Tunog iyon ng pagkabata, ng kalayaan, ng ligaya. At sa sandaling iyon may napagtanto si Joseph. Walang deal na natapos niya. Walang kontratang napirmahan ang nakapagbigay sa kanya ng ganitong klasing kasiyahan. Hindi lang ito saya, ito ang saysay. Ito ang pagbabagong buhay. Dahan-dahang pumasok si Anita. Alanganin ang bawat galaw na para bang kapag masyado siyang mabilis humawak ng kahit ano, mababasag ang ilusyon. Hinaplos niya ang pader gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa kamarahang hinipo ang sofa. Umupo siya sandali pero tumayo rin agad, parang hindi pa niya nararamdamang karapat dapat siyang magpahinga. Naglakad siya papunta sa kusina at binuksan ang refrigerator. Wala pang laman pero malamig at gumagana. Sinilip niya ang mga cabinet. May mga pinggan, baso at mga gamit sa pagluluto. Mga pangunahing kailangan. Maingat na inihanda ng assistant ni Joseph. Paglingon niya, umaagos na ang luha sa kanyang pisngi. "Hindi ko alam kung ano ang sasabihin," humagulhol siya. "Hindi ko kailanman pinangarap ang ganito." Tahimik na lumapit si Joseph at marahang inilagay ang kamay sa balikat niya. "Hindi mo kailangang magsabi ng kahit ano," sagot niya. "Mabuhay ka lang, mahalin mo ang mga anak mo, gawin mo ang trabaho mo ng may dignidad, at hayaan mo akong tumulong kapag kailangan mo. Hindi mo na ito haharapin mag-isa, magkasama tayo rito." Pinunasan ni Anita ang mukha niya at tumango. "Pangako, aalagaan ko po ang lugar na ito. Gagawin ko po ang best ko sa trabaho. Hindi ko kayo bibiguin." Pero umiling muli si Joseph, "Hindi mo ako kailanman binigo at mula ngayon dodoble ang sahod mo. Opisyal kang kukunin, may kontrata, bayad na leave, bonus, lahat ng matagal mo nang nararapat pero hindi mo kailanman natanggap. At kung kailangan mo ng pahinga para dalhin ang mga anak mo sa doktor o ayusin ang mga personal na bagay, huwag kang matatakot. Huwag kang mag-guilty. Tao ka, may buhay ka sa labas ng trabaho. At mahalaga ang buhay na iyon." Bumigay si Anita at napaiyak ng tuluyan, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang gaan ng pakiramdam. Sa klasing saya na halos hindi kasya sa dibdib. Nanatili si Joseph ng ilang oras, tumutulong mag-ayos ng gamit. Tinanggal niya ang mga tag ng bagong damit, tinupi ito at inayos sa mga drawer. Umorder siya ng pagkain at siya mismo ang nag-stock ng kusina. Bigas, beans, pasta, asukal, kape, gatas, mantika, lahat ng kailangan ng isang pamilya para maramdaman nilang maayos na sila. Hindi rin niya nakalimutan ang mga panlinis, detergent, sabon, espongha, disinfectant, walang nakaligtaan. Nagpakabit pa siya ng wifi, binuksan ang telebisyon at inilagay sa children's channel para masiyahan ang mga bata. Hindi nila namalayan ang oras. Nang sa wakas ay sumulyap si Joseph sa relo, 3 oras na pala ang lumipas. Palubog na ang araw, nagbibigay ng kulay kahel at rosas sa ibabaw ng lungsod.
Napagtanto niyang hindi siya nagmamadaling umalis. Gusto niyang manatili. Gusto niyang masaksihan ang sandaling ito, ang muling pagsilang. Nang sa wakas ay nagpaalam siya, madilim na ang paligid. Hinahatid siya ni na Jennifer at Elvira sa pintuan, pero sa pagkakataong ito, wala nang takot sa mga mata nila. Pasasalamat na lang, pagmamahal, salamat sa lahat. Mahina ngunit matatag na, sabi ni Jennifer. Mabuti kang tao, dagdag ni Elvira. Simple ang mga salita pero mula sa puso. At tumagos yun sa puso ni Joseph ng mas malalim kaysa sa kahit anong papuri na natanggap niya. Walang titulo, walang award, walang panalong negosyo ang nakapagpaluha sa kanya tulad noon. Lumuhod siya para pumantay sa kanila at may mainit na nangiti siyang nagsabi, "Karapat-dapat kayo sa lahat at higit pa. At pangako, nandito lang ako, hindi na kayo mag-isa." Ngumiti sila, tunay, buo at walang pag-aalinlangan. Ngiting suot ng mga batang ligtas, mga batang nakikita at pinapahalagahan. Mahigpit na niyakap ni Elvira ang katawan ni Joseph. Si Jennifer naman, mas mahiyain, marahang inilagay ang kamay sa braso niya. Magkaiba man ang kilos, pareho itong malakas ang dating. Nang gabing iyon, habang nagmamaneho pa uwi si Joseph, puno ng mga iniisip ang isip niya. Ang nagsimula bilang ordinaryong araw ay naging isang bagay na hindi na niya makakalimutan. Isang desisyon, ang sundan si Anita, ang nagbago hindi lang ng buhay nito kundi pati ng kanya. Natagpuan niyang muli ang isang bagay na hindi niya namalayang nawala na pala. Ngayon niya naunawaan na maliit ang halaga ng yaman kung hindi ito ginagamit sa kabutihan, na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung ano ang pag-aari mo, kundi sa mga buhay na naiangat mo. Habang dumaraan siya sa mga nagliliwanag na billboard, mamahaling restaurant, at pamilyar na matataas na gusali kung saan nakapagsara siya ng hindi mabilang na mga deal, bigla silang lahat parang walang laman, walang kaluluwa. Wala ni isa ron ang maihahambing sa saya na nakita niya ngayong araw. Ang saya ng batang niyayakap ang pink na bestida, ang ngiti ng isang inang lumuluha sa bago niyang tahanan. At ayaw na niyang bumalik sa taong dati niyang siya, hindi na. Hindi na niya gusto ang mas maraming kapangyarihan, mas gusto niya ang mas maraming layunin. Gusto niyang maging taong nagdadala ng pagbabago, nagbibigay ng pag-asa, nag-aabot ng kamay para iangat ang iba. Sa mga sumunod na araw, nanatiling malapit si Joseph kina Anita at sa mga bata habang nag-a-adjust sila. Araw-araw siyang tumatawag para mangumusta kung may kailangan ba sila, kung maayos na ba ang paglipat. Palaging emosyonal ang boses ni Anita sa pagsagot. Tuwang-tuwa ang mga bata sa bagong lugar, sa paaralan, sa mga laruan na hindi nila inakalang magkakaroon sila. Personal pang binisita ni Joseph ang paaralan sa lugar at siniguro niyang maayos na na-enroll ang dalawang bata. Nakilala niya ang prinsipal, isang mabait na matandang babae na may mainit na mga mata at buhok na pilak. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, hindi masyadong detalyado, pero malinaw na sinabi niyang kailangan ng mga batang ito ng kabaitan, pag-unawa at pag-aalaga. Maingat na nakinig ang prinsipal at nangakong babantayan ang mga bata. Iniwan ni Joseph ang numero niya just in case. Binili niya ang lahat ng school supplies na kailangan nila. Mga notebook, marker, pencil case, backpack, libro, pati dagdag pa. Gusto niyang magsimula sila sa paaralan na may parehong gamit tulad ng ibang bata para hindi sila makaramdam na mas mababa sila kanino man. Pumili rin siya ng uniforme, 2 set para sa bawat bata, sapatos pang-eskwela, sneakers, medyas. Bawat detalye ay pinag-isipang mabuti. At noong unang araw nila sa paaralan, nandoon siya. Pinanood niya sina Jennifer at Elvira na lumakad papunta sa gate, puno ng kaba at tuwa, magkahawak kamay, malapad ang ngiti.
Nakatayo si Anita sa tabi nila, mahigpit ang hawak sa kamay ni Elvira. Si Jennifer naman, ilang hakbang na sa unahan, mas kampante, pero lumilingon pa rin paminsan-minsan para tingnan ang kanyang ina. Nang makatawid sila sa entrada, napaiyak si Anita. Marahang inilagay ni Joseph ang kamay sa balikat niya. Magiging okay sila, mahina niyang sabi. Makukuha nila ang edukasyong nararapat sa kanila. Makakabuo sila ng bagong kinabukasan. Tumango si Anita, pinupunasan ang luha. Hindi ko inakalang makikita ko ang araw na to, bulong niya. Hindi ko inakalang magkakaroon sila ng ganitong pagkakataon. Ngumiti si Joseph. Ngayon meron na at sisikat sila, makikita mo. Nagpatuloy si Anita sa pagtatrabaho para kay Joseph, pero ngayon iba na ang lahat. May seguridad siya, may karapatan, may dignidad, at nagtatrabaho siya ng mas magaan, may tahimik na saya dahil hindi na siya nagdadala ng bigat ng mag-isa. Tuwing umaga, dumarating siya na may ngiti, handang magsimula. Kinukwento niya kay Joseph kung kumusta ang mga bata, kung paano nagkaroon ng unang kaibigan si Elvira, kung paano pumasa ng mataas si Jennifer sa unang exam, kung paano nakalakad ang unang hakbang ni Jerry. At nakikinig si Joseph, talagang nakikinig, dahil mahalaga na ngayon ang mga kwentong iyon, dahil mahalaga sila, dahil ang pamilya hindi laging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagpiling magmalasakit, pagpiling tumayo sa tabi ng isang tao, pagpiling makita siya kapag wala ng ibang tumitingin. At sa paggawa noon, nabago ni Joseph ang tatlong buhay. Pero higit pa roon, nabago niya ang sarili niya habang lumilipas ang panahon. Si Joseph ay naging higit pa sa isang bisita. Naging bahagi na siya ng pamilya ni Anita. Madalas siyang dumaan. Minsan may dalang pizza para sa hapunan, minsan may mga libro para kay Jennifer, art supplies para kay Elvira o munting laruan para kay Baby Jerry. Hindi siya pumupunta para lang magbigay, pumupunta siya para maging present, para magbahagi ng mga sandali, para makipag-ugnayan. Sa gabi, madalas siyang umupo kasama si Anita at nag-uusap sila tungkol sa lahat, tungkol sa buhay, sa nakaraan niya, sa mga pangarap na matagal na niyang itinulak palayo hanggang halos makalimutan na niya. At dahan-dahan, nagsimulang bumalik ang mga pangarap na iyon. Nagsalita siya tungkol sa pagkuha ng kurso, pag-aaral ng bago, pagiging mas higit pa, hindi dahil nakakahiya ang paglilinis, kundi dahil gusto niyang mas marami pa. Gusto niyang umunlad, gusto niyang patunayan sa mga anak niyang babae na posible ang pagbabago, na ang mga pangarap ay karapat-dapat habulin. At sinuportahan siya ni Joseph sa lahat ng paraan. Binayaran niya ang administrative course na matagal nang gusto ni Anita. Inayos niya ang schedule sa trabaho para makapasok si Anita sa evening classes. Dahil alam niyang ang tunay na pagtulong ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbibigay ng daan, isang direksyon, isang pagkakataon para makabuo ng kinabukasan na may kalayaan at dignidad. Ayaw ni Joseph na umasa si Anita sa kanya habang buhay. Gusto niyang makita itong makahanap ng sariling lakas, na balang araw, makalilingon siya at masasabi niyang, nagawa ko. May tulong, oo, pero sariling loob at tapang ang siyang nagdala sa kanya pasulong. Pagkalipas ng ilang buwan, isang tahimik na Sabado ng hapon, nakaupo si Joseph sa sala nila at naglalaro ng Uno kasama sina Jennifer at Elvira. Si Anita naman ay nasa kusina, nagbe-bake ng chocolate cake. Si Jerry ay gumagapang sa sahig, nagbubulalas ng mga tunog at humahagik-gik. Tumingin-tingin si Joseph sa apartment, simple, maliwanag, puno ng buhay, at may naramdaman siyang malalim at payapa sa loob niya. Hindi iyon excitement o pride, kapayapaan iyon, tahimik na kasiguraduhan na may ginagawa siyang mahalaga. Natagpuan niya ang layuning, hindi niya alam na kulang pala sa buhay niya. Natagpuan niya ang pamilya sa lugar na hindi niya inaasahan.
At sa lahat ng iyon, naging mas mabuting tao siya. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi binibilang sa kita. Binibilang ito sa mga sandaling gaya nito, sa mga taong natulungan, sa mga buhay na nabago. Nanalo si Jennifer sa laro at ngumiti ng tahimik, seryoso pa rin gaya ng dati. Pero may liwanag na ngayon sa kanyang mga mata. May lambing, nagbago na siya. Mas madalas na siyang tumawa. Mas nangangarap na. Hindi na niya kailangang protektahan ang ina niya o magpakamatanda. Ngayon, maaari na siyang maging si Jennifer, isang 8 taong gulang na batang mahilig sa libro, magaling sa math, at nangangarap maging guro. Si Elvira naman ay talon ng talon sa sala, puno ng enerhiya, laging may hawak na crayons at papel. Walang tigil sa pagguhit, gumagawa ng mga wild na kwento at ikinukwento iyon ng buong puso. At nakikinig si Joseph, talagang nakikinig, dahil natutunan niyang ang pagiging present ay kasing halaga ng pagbibigay, na ang mga bata ay hindi lang nangangailangan ng pagkain o damit, kailangan nila ng pagmamahal, oras at atensyon. Lumabas si Anita mula sa kusina, dala ang cake, simple, lutong bahay, mabango, chocolate na may brigadero frosting, ika-6 na kaarawan ni Elvira at ipinagdiriwang nila ito sa mga lobo, tawanan at mga taong pinakamahalaga. Sina Jennifer at Joseph ang nagpalubo kanina. May maliit na nakabalot na regalo sa mesa. Isang manikang minsang na banggit ni Elvira ng pahapyaw. Nang buksan niya ito at makita ang laman, parang lumiwanag ang buong salasatuan niya. Kumanta sila ng Happy Birthday sa maliit na mesa at ipinikit ni Elvira ng mahigpit ang mga mata bago hinipan ang kandila. Pinanood siya ni Joseph at naisip kung ano kaya ang hinihiling nito. Baka hinihiling niyang magtagal ang kasiyahang ito. Baka hinihiling niyang palaging magiging maayos ang pamilya nila. Ano man iyon, tahimik na nangako si Joseph. Gagawin niya ang lahat sa abot ng kanyang makakaya para matupad ang hiling na iyon. Pagkatapos ng cake, naglaro ang mga bata habang nagliligpit si Anita, tumatangging magpatulong dahil sa wakas gusto niyang siya mismo ang gumawa. Masaya, proud at kontento. Umupo si Joseph sa sofa, si Jerry ay nakaupo sa kanyang kandungan. Mabilis lumaki ang bata, nakakapagsabi na ito ng ilang salita. Tinatawag niya si Joseph na Nan at sa tuwing sinasabi iyon ni Jerry, natutunaw ang puso ni Joseph. Pinaglalaruan ni Jerry ang kurbata niya, hinihila ang relo niya at nag-e-explore ng may inosenteng pagtataka. At hinayaan lang siya ni Joseph dahil alam niyang kailangan ng mga bata ang kalayaan para maging mausisa, para maramdaman nilang ligtas silang tuklasin ang mundo. Nang oras na para umalis siya, hinatid siya ni Anita sa pintuan. Bago siya lumabas, marahan nitong hinawakan ang kamay niya. Salamat, mahina nitong sabi, puno ng liwanag ang mga mata. Salamat dahil nakita mo ako, dahil nagmalasakit ka, dahil binago mo ang buhay namin. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa amin. Hindi ko ito makakalimutan. Pinisil ni Joseph ang kamay niya. Huwag, sabi niya. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Ikaw ang nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ipinakita mo sa akin na ang pinakamayaman na tao ay hindi yung may pinakamalaking pera sa bangko, kundi yung marunong gamitin ang meron siya para gumawa ng mabuti. Binigyan mo ako ng layunin. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na hindi ko namalayang nawala na pala, ang pagiging tao ko. Ngumiti si Anita, mainit, marangal, at puno ng isang bagay na mas higit pa sa pasasalamat. At umalis si Joseph ng gabing iyon na mas magaan ang puso kaysa sa naging pakiramdam niya sa loob ng maraming taon. Alam na alam, tama ang ginawa niya. Lumipas ang mga taon at ang nagsimula bilang isang simpleng kabutihang loob ay naging isang pangmatagalang pamana. Sa kumpanya niya, nagpakilala si Joseph ng Employee Appreciation Program. Tinaasan ang sahod, pinaganda ang benepisyo. Gumawa ng support fund
para sa mga dumaraan sa matinding pagsubok. Dahil nakita niya ang bagay na hindi nakikita ng karamihan, ang tahimik na paghihirap ng mga taong nagtatrabaho sa likod ng eksena. Lumaki si Jennifer na may tiwala sa sarili at malinaw na direksyon, determinado maging guro. Gusto niyang turuan ang mga batang tulad niya, mga batang kailangan lang ng isang taong maniwala sa kanila. Umunlad si Elvira sa sining, sa mga kulay at malikhaing ideya hanggang maging tunay na talento. Nangarap siyang maging designer. Lumaki si Jerry na napapaligiran ng pagmamahal, oportunidad at seguridad. Hindi na niya mararanasan ang takot na minsang naranasan ng kanyang ina. Ang kinabukasan niya ay puno ng posibilidad. Natapos ni Anita ang kurso bilang nangunguna sa klase. Nakahanap siya ng mas magandang trabaho pero hindi niya kailanman nakalimutan ang kamay na umangat sa kanya. At sa tuwing may pagkakataon siya, tumutulong siya sa iba, ipinapasa ang kabutihan. At si Joseph, hindi siya tumigil sa pagbibigay, hindi tumigil sa pagmamalasakit. Dahil sa wakas, naunawaan niya na ang misyon ng buhay niya ay hindi ang magtayo ng mga imperyo, kundi ang bumuo ng mga tao. Tulayin ang pagitan ng kawalan ng pag-asa at dignidad. Maging patunay na buhay pa rin ang malasakit, na kayang gumawa ng pagkakaiba ng isang tao. At minsan, ang pagbabago ng isang buhay ay kayang baguhin ang lahat.